tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mapanganib na pag-atake ng drone mula sa militar ng Israel ang muling napaulat sa hilagang bahagi ng Gaza Strip, partikular na sa loob ng Kamal Adwan Hospital sa Beit Lahia. Ayon sa Palestinian Ministry of Health, ang marahas na insidenteng ito ay naganap sa kabila ng umiiral na kasunduan sa tigil putukan. Maraming kawani ng ospital at mga sibilyan ang sugatan sa naturang pag-atake na nagdulot ng matinding takot sa mga pasyente. Ayon sa mga lokal na medikal na opisyal sa Beit Lahia, hindi bababa sa 3 tao ang nasugatan sa courtyard ng Kamal Adwan Hospital, habang 3 pang maintenance workers ang tinamaan sa labas ng pasilidad. Agad na dinala ang mga sugatan sa loob upang lapatan ng paunang lunas. Nangyari ang pag-atake sa kabila ng katotohanang ang ospital ay matatagpuan sa tinatawag na green zone na dapat ay ligtas sa anumang labanan. Ang tinatawag na green zone ay isang partikular na lugar na nasa ilalim ng kontrol ng militar ng Israel kung saan ipinangako ang seguridad ng mga sibilyan at mga pasilidad ng kalusugan. Ang pag-atake sa loob ng zonang ito ay itinuturing ng marami bilang tahasang paglabag sa mga internasyonal na batas ng digmaan at nagpapakita ng kawalan ng respeto ng puwersang Israeli sa kanilang sariling mga deklarasyon ng ligtas na lugar. Mariing kinondena ng Palestinian Ministry of Health ang insidente at inilarawan ito bilang bahagi ng isang sistematiko at patuloy na pag-target ng Israel sa mga pasilidad ng kalusugan sa buong Gaza. Ayon sa kanila, ang ganitong mga aksyon ay naglalayong tuluyang paralisahin ang natitirang kakayahan ng sektor ng kalusugan na magbigay ng serbisyong medikal sa mga sugatang mamamayan na biktima ng walang humpay na pambobomba. Nagbabala ang mga opisyal ng kalusugan na ang ganitong mga pag-atake ay seryosong naglalayong ilagay sa panganib ang kakayahan ng mga healthcare workers na magsagawa ng kanilang tungkulin. Dahil sa patuloy na banta sa kanilang buhay, nagiging halos imposible na ang pagbibigay ng regular na serbisyong medikal, gayon din ang mga kritikal na operasyon na kinakailangan upang isalba ang buhay ng mga malubhang na sugatan sa digmaan. Sa kasalukuyan, halos tuluyan ng gumuho ang buong sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa Gaza dahil sa malawakang kampanyang militar ng Israel na inilarawan ng maraming bansa bilang isang genocide. Libu-libong mga sugatan ang nangangailangan ng agarang paggamot sa ibang bansa, subalit dahil sa mahigpit na harang ng Israel sa paggalaw, hindi sila pinapayagang makaalis sa Gaza Strip na lalong nagpapalala sa krisis. Hindi lamang ang Kamal Adwan Hospital ang naging target ng karahasan sa araw na iyon. Ayon sa ulat ng ahensya ng balita na WAFA, hindi bababa sa 12 tao ang nasugatan sa iba't ibang serye ng pag-atake ng militar ng Israel sa buong Gaza Strip nitong nakaraang Biyernes, na nagpapatunay na walang ligtas na lugar para sa mga sibilyan sa kabila ng mga deklarasyon ng tigil putukan at mga itinalagang ligtas na zona. Kabilang sa mga naitalang insidente ay ang pagpapaputok ng mga sundalong Israeli sa mga sibilyang Palestinian malapit sa Bureij refugee camp sa gitnang bahagi ng Gaza. Maraming tao ang sugatan sa insidenteng ito habang sinusubukan lamang nilang makakuha ng pagkain at tubig para sa kanilang pamilya. Ang paggamit ng dahas laban sa mga walang sandatahang sibilyan ay patuloy na kinokondena ng mga grupong makatao sa buong mundo. Samantala, sa Tofa neighborhood sa Gaza City, nagpakawala rin ng mga strike ang mga drone ng Israel na direktang tumarget sa mga tirahan ng mga sibilyan. Ang walang piling pambobomba sa mga residential area ay nag-iwan ng maraming pamilya na sugatan at walang masisilungan habang patuloy na gumuguho ang mga gusali sa paligid na nagiging sanhi ng mas malaking bilang ng mga biktima sa hanay ng mga kababaihan at bata. Dahil sa lumalalang sitwasyon, formal na nanawagan ng Ministry ng Kalusugan sa United Nations at sa iba pang mga pandaigdigang organisasyon. Hinihimok nila ang komunidad ng daigdig na hayagang kondenahin ang mga pag-atake ng Israel sa mga ospital at infrastrukturang medikal. Layunin ng panawagang ito na maglunsad ng pandaigdigang pressure upang pilitin ang Israel na ihinto ang kanilang mga iligal na aksyong militar. Kasabay ng mga pag-ataking ito, lumalakas din ang panawagan ng buong mundo sa Israel na palayain ang direktor ng Kamal Adwan Hospital na si Dr. Hussam Abu Safia. Si Dr. Abu Safia ay isa sa mga pinakarespetadong doktor sa Gaza na patuloy na nagsilbi sa kanyang mga kababayan sa kabila ng matinding panganib sa kanyang buhay, tarapa at ang kanyang pagkakakulong ay nagdulot ng malaking kakulangan sa pamumuno ng naturang ospital.
Si Dr. Hussam Abu Safia ay arbitraryong dinakip ng mga awtoridad ng Israel at kasalukuyang nakapiit sa loob ng mahigit 18 buwan ng walang formal na kaso o paglilitis. Ang ganitong uri ng detensyon ay labag sa mga pangunahing karapatang pantao at nagpapakita ng kawalan ng hustisya sa ilalim ng pamamahala ng militar ng Israel na patuloy na nagpapakulong sa mga profesional sa kalusugan ng walang basehan. Nagbabala ang mga abogado ni Dr. Abu Safia na ang kanyang buhay ay nasa matinding panganib sa loob ng pasilidad ng detensyon ng Israel. Ayon sa kanila, ang kawalan ng sapat na pagkain, gamot at ang hindi makataong kondisyon sa loob ng bilangguan ay mabilis na nagpapahina sa kanyang kalusugan. Naniniwala ang kanyang legal team na kung hindi siya mapapalaya sa lalong madaling panahon, maaari siyang mamatay sa loob ng piitan. Nitong nakaraang linggo, formal na hiniling ng mga eksperto mula sa United Nations na palayain agad ng Israel si Dr. Abu Safia kasama ang lahat ng iba pang healthcare workers na arbitraryong dinakip. Binigyang diin ng UN na ang pag-target at pagkulong sa mga medikal na tauhan na gumagawa lamang ng kanilang tungkulin ay isang malinaw na paglabag sa batas at maaaring ituring na isang seryosong krimen sa digmaan. Sa kabila nito, nagpalabas ng pahayag ang Israel nitong Biyernes na nagsasabing legal ang pagkakakulong kay Dr. Abu Safia at itinanggi ang mga ulat na siya ay may sakit. Ayon sa diplomatikong misyon ng Israel sa Geneva na nagpost sa social media platform na X, si Abu Safia ay dinetin batay sa paniktik na nag-uugnay di umano sa kanya bilang miyembro ng Hamas, bagaman walang ipinapakitang matibay na ebidensya ang militar. Dagdag pa ng misyon ng Israel, sa buong panahon ng kanyang detensyon ay wala raw siyang ipinakitang anumang senyales ng malubhang karamdaman o banta sa kanyang buhay. Gayunpaman, ang pahayag na ito ay sinalubong ng matinding pagdududa ng mga organisasyon ng karapatang pantao na nagbabantay sa kalagayan ng mga bilanggong Palestinian na madalas makaranas ng matinding pang-aabuso at pagpapabaya sa loob ng mga kulungan. Ang pagdududa sa mga pahayag ng Israel ay may malalim na batayan dahil napatunayan na sa maraming pagkakataon na nagsinungaling ang kanilang mga opisyal tungkol sa pagkakaroon ng ebidensya laban sa mga sibilyan. Madalas nilang gamitin ang dahilan ng seguridad upang pagtakpan ang mga pag-atake sa mga medikal na tauhan na sa kalaunan ay napatutunayang walang sapat na batayan kundi upang takutin ang mga naglilingkod sa ospital. Noong Abril ng nakaraang taon, napilitan ng mga opisyal ng Israel na baguhin ang kanilang naunang salaysay ukol sa pagpatay sa 15 Palestinian medics matapos lumabas ang mga video na sumasalungat sa kanilang bersyon. Ang militar ng Israel ay kalaunang umamin sa pagkakaroon ng professional failures at paglabag sa kanilang sariling mga utos na nagpapakita na hindi mapagkakatiwalaan ang kanilang mga unang pahayag. Mula nang magsimula ang malawakang opensiba ng Israel sa Gaza noong Oktubre 7, 2023, hindi bababa sa 73,110 Palestinian na ang napatay. Kahit pa nagsimula ang sinasabing tigil putukan noong nakaraang Oktubre, mahigit 184 na katao pa rin ang napatay ng mga puwersang Israeli na nagpapakita na patuloy ang karahasan sa kabila ng kasunduan. Ang patuloy na pag-atake sa mga ospital tulad ng Kamal Adwan at pagkulong sa mga doktor ay nagpapakita ng lumalalang krisis sa Gaza. Habang nananatiling bingi ang ilang makapangyarihang bansa, patuloy ang panawagan ng mamamayan ng Pilipinas at ng buong mundo para sa isang tunay at permanenteng kapayapaan upang matigil na ang pagdanak ng dugo ng mga inosenteng sibilyan at maibalik ang dignidad ng pangangalagang medikal.